meron po kayong inirereklamo, no? Tinatanggi po ang paternity ng inyong anak. Okay. Ang alleged father is si Camilo Bautista Vivero Jr. No? Up. At kayo po ay previously in a relationship. Up. Okay. Paano po kayo nagkakilala ni Sir Camilo Bautista? Ano po, common friends din po, tsaka Facebook po. Okay. So common friends, kayo ay nag-date, ganyan for 6 months. Officially, naging kayo for 6 months pala. Okay. At within the span of that 6 months, meron pong nabuo. Yes, sir. Okay. At bakit po niya tinatanggi, ma'am? Ano po ang cause na para itanggi ito? Ano po kasi, ang nirarason niya po sa ganun po kasi siya, sa mga nagiging girlfriend niya po na nabubuntis niya. Ang ano po, ang lagi niyang hinihingi is DNA. Ganun po. Okay. So, sigurista. Ma'am, pero sinabi niyo kasi sa nagiging ex niya. So, marami na po. Yung last partner niya po, yung isa pong nanay, yung nanay po nung isang anak niya, ganun din po yung ginawa niya nung time na yun. Kasi nakausap ko po yun yung nanay po nung bata. Ngayon, sinabi niya po sa akin na ganun din po yung ginawa sa kanya nung time na nalaman niya na buntis siya, tas hiningihan din po siya ng DNA. Pero as far as you know, ma'am, nagbigay pa ng DNA test talaga tong previous girlfriend niya. Hindi na po. Kasi Hindi po, na. kita naman po sa anak niya, kamukha niya rin po. Okay, lumabas photocopy eh. Opo. Okay. Tapos, nung pinanganak po ang inyong baby, of course, may birth certificate. Andun ba po yung tatay para pumirma? Wala po siya. Hindi po kasi siya nagpakita na nung time na buntis po ako, nalaman niya na buntis ako. Meron po kasi kaming kasunduan. Okay. Humarap po kami sa Barangay Katipunan po, nagharap po kami sa Wawsi. Okay po. Noong time po na kakalabas ko lang po sa hospital, Okay po. nagkaroon po kami ng kasunduan na yung nagastos po sa hospital, yung sa akin pa lang po, sa bill ko pa lang po na 112,000, maghahati po sana kami doon. Mhm. Para po, yung pera na yun din po ibibigay din namin doon sa, para doon sa anak ko din. Nasunod ba po itong kasunduan na to, ma'am? Hindi sir, hindi siya tumupad sa usapan namin. Dapat po talaga December 15 yung agreement namin. Sabi namin sa kanya, kung halimbawa mayroon na siyang hawak na pera, open naman po siya na pumunta sa bahay, tsaka magsama siya ng tetestigo sa kanya, nagbigay siya ng pera. Nag-turnover na po. Opo. Kaso wala po, hindi po siya tumupad sa usapan. Ang sabi niya lang po, wala po siyang magagawa, puro na lang po pasensya. Ganun lang sir. Okay. At currently, ma'am, nag-uusap pa kayong dalawa? Actually, sir, blinak niya ako para hindi ko siya makontak. Naka-block na? Yes. Okay. Tapos continuous, kahit simula nung pinanganak yung baby hanggang ngayon, sinasabi niya na hindi akin yan. Yes, sir. Bakit may dahilan ba po siya magsuspetsa? Ano po kasi, yung last partner ko po nun, yun po yung pinagaanan niya. Pero po, sir, yung last ko na partner, sir, alam naman po na siya yung tatay. Kasi noong time po na nagkausap po kami nung last na partner ko, buntis na po ako nun sa kanya. So, nagdadalang bata ka na before you met with your last partner. Apo. Okay, sige. Ilang months pregnant po kayo nun? Previous partner. 3 months. Okay. That's a little down the line na, no? After, lagpas first trimester na. Apo. Sir Camilo, magandang hapon po. Magandang hapon po. Yes, sir. Sir Camilo, no, andito po sa amin si Marela, alleged mother po ng inyong anak. Pinanganak na po si baby. Premature, unfortunately. 2 months premature. 7 months pa lang pinanganak na. Sir, meron pong allegation dito na inyong tinatanggi daw po ang paternity ng inyong anak. Bakit po kaya, sir? Ano po ang nagdadala sa inyo para itanggi ang pagiging tatay ninyo? Attorney, ganito po yan. So, tama naman po yan si Ella. Ella po ang palayaw. So, last March, last year, tama. So, nakarelasyon po siya. So, after ilang months siguro, attorney, parang mga bandang May or June, parang ganun po. Last year po ito, Yes po. So, bago po siya nag-declare na buntis siya, medyo nagkakalabuan na kami ng relasyon. Mhm. And then, wala kaming closure na totally hiwalay kami. Pero ako, kumakalas na talaga ako sa kanya. Mhm. Last time pa po, attorney, isa pa po ito kaya. Medyo may doubt ako, attorney. Hindi ko naman sinabi talaga na hindi sa akin yan. Mhm. So, nakapagsalita ako before. So, yun po. Nag-declare siya parang by June. Parang ganun po sa pagkakaalam ko, pagkakatanda ko.
So, nag-declare siya ng June na siya ay buntis na. Ay pregnant nga po. Ma'am, by June, Pero po, ilang months pregnant na kayo nun? Sorry, I can't do the math. No? Kasi po, nung nag-PT po ako, June. Tapos, That would nung, be around the first few weeks ng pregnancy nyo. ano po, nasa 1 month. 1 month. Opo, ganun, no? Tapos nung sinabi ko po yun sa kanya, yun, dun na siya na gano'n na. Ano, tawag dito, ano daw po ako, pa-DNA muna. test. Okay. Sir, bakit DNA test po? Sino po ang suspetsa nyong nakasalis eh? I'll just use the Sa colloquial. akin po, attorney, sa totoo lang, attorney, wala naman akong pinagpipinakan na ibang tao. So, ang akin lang, nagkaroon na ako ng doubt, syempre, bilang lalaki. Saka, yun po, ang sabi ko, medyo nag-iisip ko lang, ba't yung nangyari? Sabi ko, kung kailan pa tayo naghiwalay, after nun, nag-declare ka na buntis, parang gano'n. So, nagkaroon ako ng ideas, attorney, Mhm. about doon. So, yun po. Pero, aside naman po doon, so yun, nabanggit naman po niya, na mag-uusap nga kami sa barangay. Willing naman ako, naghaharap naman po kami, attorney. Opo. At kayo naman, sir, may sabi nyo nga, nagbarangay kayo at sa barangay na yon nagkaroon kayo ng kasunduan na maghahati sa gastos ng pagpapaanak. At Opo. hindi daw po natupad yon. Tama? Opo, hindi natupad. Kasi ganito po yung nangyari niya, attorney. Tama po yung nakikinig ako kanina. Mhm. So yung nangyari pong bill kasi sa kanila, sa hospital bill, sumabot nga raw po ng 112,000. Opo. So kailangan ko raw pong i-shoulder yung at least kalahati po. Opo. So nagkaroon po kami ng agreement na mag-provide ako ng ng kalahati nga. Sa totoo lang, attorney, nagharap kami sa barangay. Sinagot ko po yun in good faith. Sabi ko, hindi ko po alam kung saan ko kukunin yung ganyang amount. Mhm. So kung sakali naman po na mapapatunayan na ako naman yung tatay, wala po akong wala po akong maitatanggi ron. So Okay. pagdating sa responsibilidad, willing naman po ako makipagtulungan, pero sa abot ng makakaya ko, ang gusto nila mangyari, ura-urada po, yung amount na yun, bigay ko. So ayun ang hindi ko masasagot, hindi ko po kaya. So ang gusto nyo, sir, is gawa tayo ng tinatawag nating parang payment plan, no? Parang paano mo sasagutin yung Opo, kalahati, willing po which is ako around doon. 50-something thousand, no? 56. Yes. 56,000 Willing kung po. 112,000 yun. 56,000. Magkano sa 56,000 yun nabawas mo na? Ano po, Magkano sorry, na ang sorry. nabayaran mo sa 56,000 mong utang? Actually, wala pa po. Kasi nung unang pag-uusap po kasi namin nung idinaan niya sa barangay, sabi ko, willing po ako. Kung halimbawa ngayon nga, kung ako nang talaga mapapatunayan na tatay, obligasyon ko po yun. Tama po, di ba? Mm. So, yun po. Sabi ko, i-base nila po sa salary ko, willing ako magbigay o depende po sa kanya. Kung every cut-off ba, every month, sa abot po ng ang makakaya ko. Hindi Siyempre. naman pwede pong lahat ng tao ibibigay. Narinig ko kanina, allegedly daw, ganun daw. Parang sa side ko, nangingilabot ako, sir. Lahat daw ng nakarelasyon ko is ganun daw ako. Actually, wala po akong ibang anak, isa lang. Pangalawa, yung sinasabi niya, hindi ko sinabi niya, pina-DNA. Actually, Yes. baliktad po yung kwento niya. So, nagkaroon po ako ng karelasyon, supposed to be dapat dalawa ng anak ko, attorney. Mm. So, yung isa, yung panganay, 8 years old na ngayon. Solo parent din po pala ako. Okay. FYI. Nasa akin po yun, yung panganay, 8 years old. Pangalawa, secondly, yun po yun, yung bunso sana namin. So, ako po yung nagamit ng babae. Mhm. So, ako yung nakapirma, ako yung kinikilalang tatay, ako nagbigay ng pangalan, ako lahat ng hospital bills ako. Later on, wala pa po yan si Ma'am Marela. Nung wala pa po siya sa buhay ko, yun po yung nangyari. Mhm. And then later on, inamin sa akin ng ex-partner ko na hindi ako ang tunay na ama. So, yun po yung tunay na pangyayari. Kaya nalulungkot ako, ang kwento niya is parang baliktad po. Okay, but regardless, no? So, may isa kang kinikilalang anak ngayon, tapos ngayon, pangalawa yung kay Ma'am Marela. Yes po. Okay. Kung sa akin po talaga po. Tapos ang kakayahan, kaya mo namang suportahan parehas ng anak. Hindi ko sinasabi na kailangan mo suportahan si Marela kasi wala yun sa batas. Ang kailangan mo lang suportahan is yung anak ninyo, no? Yes po, tama po. Attorney. Okay, kaya naman gamit ang iyong sweldo. Kaya naman po, kagaya po binanggit ko kanina, attorney, yung pag-uusap po kasi namin sa barangay, is based lang po kung ano yung makakayanan ko dun sa sasahurin ko. Mhm. So dagdag na sa natitira mong 56,000 na utang, of course, may suporta ka pang ibibigay sa iyong anak kay Ma'am Marela. Yes po. Willing naman po, attorney, kung sa abot ng makakaya ko lahat. Willing naman po ako. Kailangan ko kasi ng eksaktong sagot kasi kung abot na makakaya, pwedeng lagi na lang hindi ko kaya. Attorney, kasi ganito po, para marinig niyo lang din po yung side ko. Sa Yes. totoo lang, attorney, solo parent, tapos sa totoo lang, ang sinasahod ko lang, attorney, is nasa around 4,000 to 5,000 lang. A month? Cut off po. Cut off, 4,000 to 5,000. So 10,000 a month, ganyan. Opo. So hindi ka minimum
wage earner. Minimum wage naman po. Minimum Kaso, yun, sa kasamaang palad po, meron kasi akong hinuhulugang motorsiklo and then, mag-isa lang po ako sa buhay talaga, Tony. Okay. Talagang nangungupahan, kuryente, tubig, akin po lahat. At matanong ko lang, no, dahil of course, mahirap naman, ganyan. Ma'am Marela at Sir Camilo, wala na kayong balak magbalikan? Wala na, sir. Akin Wala lang, na po, sir, sir. kung pwede sana, yung doon na lang po sa DNA. Yun na lang. Kasi, Para tapos na. opo, kasi ganito, sir, eh. 3 beses na kasi kami nag-usap. Wala, hindi naman siya tumutupad. So, Ang rason din kasi niyan. mas gusto ko rin talaga mag-base na lang kami sa DNA. Okay. Para kahit pa paano, meron akong pinanghahawakan. Okay. Sige, Sir Camilo, no, mukhang desidido tayo. Magpapa-DNA test tayo. Pero dapat, kung positive na inyo yung bata, ano po ang garantiyang makukuha ni Ma'am Marela sa inyo? Ayun po, sir, kagaya po ng sinabi ko, attorney, kung talaga mapapatunay na 100% talaga is ako, wala po akong dapat kalikuran dyan. Pero yun nga po, kung magkano yung mapag-uusapan namin, willing po ako. Basta dun sa mga kayanan ko, attorney, sana maintindihan niyo rin ako. Ang kailangan ko na lang, yun nga, ano ang abot ng iyong makakaya kapag nga nag-positive tong DNA test na aming ipapagawa sa ECDNA. Kailangan po may kasulatan rin tayo sa barangay. Tama? Sige po, willing naman po. Opo. Okay. Sir, actually, sa totoo lang, hindi pa ako makabalik sa trabaho ko po kasi yung bill po kasi ng anak ko, mabot ng 400,000. Ha? Dahil of course incubation, incubator, tapos nun yung ano. Okay. So bukod sa 112,000, umakyat pa to ng 400,000. Mali So po kailangan kasi talaga yung nating iba po i-update. yung sa akin tsaka yung sa anak ko. Ngayon po, yung ginawa ko po, yung sa 400,000 na yun, ginawan ko po yun ng paraan, lumapit po ako sa mga senator para po Opo, ng magpa-guarantee guarantee letter letter po kayo. po. Opo. Opo, ngayon yung remaining balance ko po sa hospital ay nasa 82. 82,000. Sige ma'am, mamaya papakontak ko kayo sa staff namin sa Senado. Baka may espasyo kami para sa guarantee letter para maklaro yung 82,000 na natitira. No? Yun po yung para sa inyo. Tama? Hindi yun involving yung 112,000 na para dun sa inyong anak. Separate bill kasi talaga. I-bill Opo, di ba? Separate talaga yon. So, hindi magagalaw nun kasi ayoko mamaya, ma'am. Kaya ako sinasabi to. Sasabihin kasi ni Sir Camilo na napag-guarantee letter naman na eh. So, sagot na lahat. Wala na akong utang. Hindi po para lang malinaw po para sa lahat ng nakikinig ngayon. Iga-guarantee letter po namin yung bill sa inyo. Di ba? Yung para po kay baby, para manatili po ang obligasyon ni Sir Camilo, kailangan po talaga mapatupad yun sa barangay. Okay? Tapos, pangalawa, ma'am, sige, I'll approve it. Papa-DNA test tayo since kayo rin po willing, no? Para may pangahawakan kayo. Nung panahon na pinanganak yung baby, Sir Camilo, hindi nyo na pinirmahan, no? Hindi nyo na in-acknowledge yung birth certificate? Opo, hindi na po ako nakapunta talaga nun. Pero kapag ka naging positive ang DNA test, sir, willing ba kayong i-acknowledge Yes, yung willing bata? po. Willing na willing po. Ayun. So idadagdag ko na lang yun, ma'am, no, later on acknowledge na lang natin sa kanya yung child para later on in life, 'di ba? Of course, kilala niya kung sino tatay niya. Yung lahat ng benepisyo ng pagiging tatay ni Sir Camilo, makukuha niya pa rin. Kumbaga, para full legal coverage lang po tayo, 'di ba? Sir, if ever po na hindi siya ulit tumupad sa usapan na. Vowsy tayo, ma'am. Simple as that po, 'di ba? Yung pag-abandon na sa inyo, yung pagpapadaan sa inyo sa ganyang stress, yung pag-withhold ng suporta sa inyo, we can pursue po under Vowsy. Bukod po sa civil claim for support, of course. Di ba? Sir Camilo, yun nga, next time, di ba? Alam naman natin, we all make mistakes, pero that doesn't mean we can get away with it. So, Sir Camilo, pabor na rin siguro sa'yo, papa-DNA test tayo. Okay? Apo, maraming salamat po. Atty. Okay. Thank you, Sir Camilo Bautista. At we will get in contact with you kung saan namin papadala yung test kit ng DNA natin. Oh, sir, thank you. Apo. Okay. Maraming salamat po, Atty. Garrett. Okay. So, Ma'am Marela, thank you rin sa pagpunta sa aming programa. Hintayin nyo na lang po yung balita ng aming staff tungkol po sa ating DNA testing. Okay. Thank you po, attorney. Thank you, ma'am. Magandang hapon po.